Isa sa mga misteryo ng probinsya namin ay ang tradisyong nag-aalay ng manok bago pumutol ng puno. Sabi ng matatanda, hindi raw basta-basta pinuputol ang mga puno, lalo na kung matanda na ang mga ito. Nakalakihan ko ang paniniwalang ito, pero noong minsang nagkaroon kami ng proyekto sa bukid, naranasan ko mismo ang dahilan kung bakit. Taong 2020, nang magdesisyon ang pamilya namin na maglinis ng isang parte ng lupa sa likod ng bahay. Mayroon doong malaking puno ng balete na noon pa man ay kinatatakutan na. Sabi ng mga matatanda, may nakatira raw na mga elemento, tikbalang, kapre o engkanto. Pero dahil kailangan namin ng espasyo, napagdesisyonan ng tatay ko na ipaputol ito. Bago magsimula, kinausap kami ni Lolo, huwag kayong magputol ng walang alay o hadang. Kakausapin niyo muna ang mga nakatira dyan, sabi niya. Tumawa lang si tatay at sinabing hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Pagdating ng mga manggagawa, sinimulan nila ang trabaho. Pero habang pinuputol ang puno, bigla na lang tumigil ang chainsaw. Paulit-ulit itong inaayos pero parang may pumipigil. Ang sabi ng isa sa mga manggagawa, parang tumitigas ang kahoy kahit bagong hasa ang blade. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ko ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi normal, lalo na tirik ang araw. Narinig ko rin ang mahinang tunog ng mga kampana, parang nagmumula sa mismong puno. Kinilabutan ako, pero pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Kinagabihan, nagising kami sa malakas na iyak ng isa sa mga manggagawa. Sabi niya, may nakita raw siyang lalaki sa ilalim ng puno. Nakatingin sa kanila habang may hawak na manok na tumutulo ang dugo. Nang balikan namin ang lugar kinabukasan, may nakita kaming sariwang dugo sa paligid ng puno. Pero walang anumang bakas ng manok o hayop. Sa puntong yon, nagdesisyon si tatay na sundin ang tradisyon na kung tawagin ay hadang. Nag-alay kami ng manok, gaya ng payo ni Lolo. Matapos ang alay, tumahimik ang paligid at naging mas madali ang pagputol ng puno. Pero habang sinusunog ang mga sanga nito, narinig ko ang tunog ng mga kampana, kasabay ng malamig na hangin na dumaan sa amin. Simula noon, naniwala na ako sa sabi-sabi ng matatanda. Hindi basta-basta ang pagputol ng puno, lalo na't hindi natin alam kung ano ang nakatira rito. Ang hadang ay hindi lang tradisyon, isa itong pakiusap at respeto para sa mga naunang nilalang bago pa man tayo.